Ganda po ba ang awit ng choir? Opo, maraming salamat po sa choir sa napakagandang awitin. Biyaya, tama po ba? Ayan. So ano po yung biyaya na inyong natanggap? Kaligtasan. Paano naman po ang Christian life? Biyaya po ba siya? Opo. So katulad nung nakasulat dun sa likod po, I love you Lord, my strength. So pagdating po sa Christian life natin, hindi pwede nating masabi na dahil sa sarili nating effort. Kung hindi, ito rin po ay biyaya galing sa Diyos. Kaya tayo nakakapagpanatili. At ngayon po, ay kunin din natin yung biyaya ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Opo, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Maraming Diyos, nasa langit, salamat po sa dakilang biyaya ng kaligtasan na iyong ipinagkaloob sa amin. Kami po ay hindi nararapat nito dahil sa kami ay mga makasalanan. Ngunit dahil sa iyong pag-ibig, habag at biyaya, kami po ay iyong niligtas sa pamagitan ng pagsugo ng iyong anak na si Jesucristo na nagpadanak ng lahat ng kanyang dugo upang kami po ay mapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat din po, Panginoon, na pagkatapos ng aming kaligtasan, kami po ay iyong iningatan sa pamagitan ng pagpapanatili sa amin sa loob ng banal na iglesia, pagsugo sa amin ng Espiritu Santo, at patuloy na pagkakaroon ng fellowship kasama ng mga kapatid. Habang kami po ay nananatili sa iyong banal na iglesia, masigit ka naming nakikilala, masigit naming nararanasan ang iyong pag-ibig, habag at biyaya. Kaya naman po sa oras na ito, na tinipon mo ang mga kapatid ng Castillejos Church, sa oras na ito ay nagpapasalamat at nagpupuri po kami sa iyo. At nawa po, buksan mo yung aming mga puso't isipan upang aming maunawaan ang iyong kalooban sa pamagitan ng iyong salita. May ilang mga kapatid kami na hindi namin kasama sa pagtitipon. Kung sila man po ay may karamdaman, pakiusap sa kalagitnaan ng kanilang sitwasyon, nawa ay higit silang magtiwala sa iyo at ibigay mo naman po ang iyong salita sa mga kapatid namin na nangihina spiritually. Nawa po sa pamagitan ng iyong salita ay sila po ay makabangon sa kanilang buhay Kristiyano. Para naman po sa mga kapatid namin na patuloy na tapat na lumalakad sa iyong patnubay at gabay, nawa po ay patuloy mo po silang bigyan ng biyaya upang sila ay patuloy na makalakad ayon sa iyong kalooban hanggang sa iyong muling pagdating. Alam po namin, Panginoon, na napakalapit na ng iyong muling pagdating, kaya naman po ay bigyan mo po kami ng mas maraming chance na makapag-evangelize, lalong-lalo na po sa mga mahal namin sa buhay. Marami pa po sa kanila ang hindi pa naliligtas, kaya naman po pakiusap, gamitin mo po kami upang maipahayag ang mabuting balitang ito. Nawa po, tulungan mo rin po ang lahat na nagpapagal para po sa gawaing ito, ang mga pastor, ang mga evangelists, ang mga missionary, upang sa gayon po ay magkaroon sila ng sapat na karunungan sa pagpapahayag ng mabuting balita. Nawa po sa oras na ito na ipapahayag ko po ang iyong salita, tulungan at gabayan mo rin po ako upang sa gayon, tanging kalooban mo lamang po ang mapahayag at tanging pangalan mo lamang ang maluwalhati. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Tingnan po natin sa ating mga Biblia sa Colossus chapter 1. Sa bagong tipan po, Colossus chapter 1, sa verse 6. Maaring ang ilan po sa inyo ay kabisado na ang talatang ito. Ayan. At nagpa-flash din naman tayo ng talata po sa screen. So sa tingin ko po ay yung iba na buklat na ito sa kanilang mga Biblia. Yung iba naman po ay maaari itong makita sa ating screen. Kung handa na po, basahin natin ito ng sabay. 3, 2, 1. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo. Mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. So muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Naalala ko, parang huling punta ko po rito ay bago mag-pandemic. Ayan. So, huling pagkakataon ko po na makapagbahagi ng salita ng Diyos ay bago mag-pandemic. So, after nun, hindi ko alam kung makakapunta pa ba ako ng Castillejos Church. Kaya naman, salamat po sa Diyos. Sa biyaya ay muli po akong nakapunta po rito. At nakita ko po yung ilan, familiar faces po. Yung iba bago na. Kasi medyo matagal po yung panahon na hindi tayo nagkita-kita. So, marami na po mga bago. So, isa yung tiyak po, ang pagkilos ng Diyos, ang kapangyarihan ng Holy Spirit ay narito po sa
Castillejos Church. Kasi po, patuloy po na nadaragdagan ang mga kapatid upang sa gayon po, mas marami pa po ang mapahayagan ng salita ng Diyos. So, hindi ko alam kung nandito ba sina Sister Jenny. Wala pa po yata. So, naalala ko po kasi, nung ako po ay nandito, madalas yun may dala siyang stroller kasi may baby. Tapos, ngayon, hindi ko alam kung gano'n na siya kalaki. Siyempre, hindi lang tumatakbo yun, Talagang hahabulin mo na siya, So, nag-aaral na siguro po yung batang iyon, So, kasi po, pinanganak siya, tapos pagkatapos ng kapanganakan ay, siyempre, lalaki. Napaka-imposible naman, ipinanganak, tapos hanggang ngayon, pagdating ko, nasa stroller pa rin. Ay, mahirap na yun, So, bawat ipinanganak, mayroong paglago. Kaya po yung pag-uusapan natin ngayon, growth comes after birth. So, after ng kapanganakan, inaasahan natin ang paglago. Natural yun, di ba? Sa mga bata, sa halaman. Kamusta na yung halaman na ito? Gano'ng katagal na po ba ito? Hindi pa po nalalanta, Tibay nito. Ayan. So, bakit walang paglago? Kasi walang buhay. Walang buhay. Pero, kung may buhay, ay mayroong paglago. Tapos, mula po rito, sinabi sa atin na kailan daw ito nagsimula? Mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Meron tayong napakinggan, meron tayong sinampalatayanan. Yun yung katotohanan. Ano po yung katotohanan na yun? Salita ng Diyos. Tama po ba dati, nung hindi tayo ligtas, dumadalo rin naman tayo sa church. Pero, wala tayong basis ng ating pananampalataya kasi wala tayong salita ng Diyos. Basta pupunta lang tayo tuwing linggo, makikisalumuha tayo sa mga tao, pero walang pagbabagong nagaganap. Bakit? Kasi walang buhay. Kasi walang salita ng Diyos. Walang binhi. Pero, mapalad tayo kasi nabigyan tayo ng pagkakataon na mapakinggan ang salita ng Diyos. Mula doon sa katotohanan iyon, nalaman natin, sino nga ba talaga ang Diyos? Ang Diyos ang tagapaglikha. Genesis chapter 1 verse 1, doon pa lamang sinimulan na pinakilala sa atin ng Diyos, siya ang tagapaglikha. Tama po ba? Opo. Kung siya yung tagapaglikha, ibig sabihin, alam niya yung dahilan kung bakit niya nilikha ang mga bagay-bagay. Alam niya kung bakit kanya nilikha. May purpose. Ano yung purpose ng Diyos? Bakit nilikha ang tao? Para makasama ng walang hanggan sa langit. Tama po ba? Lahat ng tao, nais ng Diyos, makasama sa langit na magpakailanman. Kaya lang, noon, akala natin, lahat tayo pupunta sa langit. Kasi wala naman tayong salita noon. Kasi inisip natin, tayo ay mabait. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mabait. Mukhang mabait. Mukha lang. Mukha lang. Ano ang basihan mo at nasabi mo mukha siyang mabait? Bigla tuloy siyang natawan. Bakit nga ba? Ayan. So, mukha siyang mabait ayon sa standard mo. Tama? At gayon din, tingnan mo ulit yung katabi mo. Mukha ba siyang makasalanan? Mas lalong mukha ba? Nako. Ayan. So, ano ulit yung standard mo para masabi mo na mukha siyang makasalanan? Sarili mong standard. Sarili mong standard. Kung saan, ay, syempre iniisip mo, ito, nakulong na ito. Ako, hindi pa naman. Kaya, mas masama siya. Siya yung makasalanan. Kaya naman, pag tinignan niya yung katabi niyang babae, mas chismosa ito kaysa sa akin. So, mas makasalanan siya. So, yun yung naging standard natin noon. Kaya iniisip natin, pwede tayong pumunta ng langit kasi hindi tayo kasing sama ng mga taong nasa paligid natin. Pero paano tayo nung humarap tayo sa salita ng Diyos? Napahiya tayo, no? Kasi nalaman natin tayo ay isang makasalanan. Paano nga ba tayo naging isang makasalanan? Sa simula pa lamang, nang tayo ay nasa sinapupunan pa lang ng ating ina, tayo ay mga makasalanan na. Kaya nga, di ba, doon natin naunawaan na bakit nga ba gusto kong bumait pero hindi ko magawa? Bakit? Kasi nga, sa simula pa lamang tayo ay makasalanan na. Saan nagsimula yun? Sa halamanan ng Eden. Kaya nga po doon sa unang araw pa lang ng ating Bible seminar, kailangan nang ma-prove na ang Biblia ay totoo.
Kasi kung hindi totoo ang Biblia, paano tayo maniniwala na ito ay salita ng Diyos? Kaya nga po, di ba? Ganun po ba, chok? Grabe. Paano gumagana itong chok ninyo? Ito. First time ko pong makakita nito. Sige po. So, di ba po meron tayong tatlong yugto ng ating buhay? Yung unang yugto ng ating buhay, nasaan po? Sa sinapupunan ng ating ina. Siyempre, dito, kala natin mabait tayo. Pero nung nalaman natin sa awit, chapter 51? Verse 1, verse 5, tayo ay sinilang na, ay pinaglihi sa kasamaan, di ba? Sinilang sa kasalanan. So, ibig sabihin, mula dito pa lamang, binhi na ito ng kasalanan. Bakit? Kasi nagmula tayo kay Adan. At kay Adan, nalaman po natin, di ba? Totoo yung halamanan ng Eden. Dahil sa totoo yung halamanan ng Eden, napatunayan natin yung Roma chapter 5 verse 12, totoo rin na sa pamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, kaya naman lahat ay nagkasala. Ibig sabihin lahat tayo ay naging makasalanan. So, pumasok ka rito. Sino pong ang birthday ay May? Meron po bang may birthday dito ng May? Sige na, itaas nyo na yung kamay nyo. Ayaw magpapansit. O sige, yun. May kailan? May 4? May pansit po tayo mamaya. Sige po. May 4. Pwede bang malaman kung anong taon, sister? 19 ano daw po? 96. Bata pa. 1996. So, para siya makapasok sa second stage ng kanyang buhay, kailangan siyang maipanganak. Saan po? Sa laman. Tapos, tatakbo yung buhay daw natin dito ng gaano katagal po? 70 to 80 years, sabi ng awit, chapter 90, verse 10. Ayan. So, nakapasok na siya dito. Pero dahil mula siya sa binhi ng kasalanan, habang nabubuhay siya rito ng 70 to 80 years, anong ginagawa niya? Kasalanan. Gumagawa ng kasalanan. Kaya nga napatunayan natin, di ba, sa pamagitan ng 10 utos, nung sinuri natin yung ating mga sarili, nung session 4, lahat tayo ay nakakagawa ng kasalanan dahil hindi natin nasunod ang kautusan. Tapos sinuri din natin ang ating puso. Yung puso natin, ito yung, pinakamandaraya sa lahat. Dahil sa loob ng ating puso, nanggagaling yung 7 karumal-dumal. So, dito, ano yung bunga mo? Puro kasalanan. Puro kasalanan. Pero hindi dito yung end ng buhay mo. Dahil meron tayong eternity. Tama po ba? Merong eternity. Para makapasok ka rito sa eternity ito, dalawa yung pwede mo mapuntahan. Saan ang punta mo? Yan. Either hell or heaven. Sister, May 4, 1996. Kailan ka mamamatay? Hindi pa alam, ano? Sige. O sabihin natin, mamamatay ka, 2070. Hindi natin alam yung mismong petsa. Kamatayan, isang kapanganakan, isang kamatayan. Pero tapos ba rito? Hindi. Sabi ng Hebreo chapter 9 verse 27, yamang itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay paghuhukom. Bakit huhukuman? Dahil isang makasalanan. At kapag hinukuman, saan ang punta po? Impyerno. Kaya nga po, ito yung destination ng lahat ng tao. Dahil binhi ng kasalanan, gumagawa ng kasalanan, hahatulan bilang isang makasalanan. Mula sa Bible seminar na nating napakinggan, ano daw po yung purpose ng ating buhay? Ano yung layunin ng ating buhay?
Buhay na walang hanggan. Kailangan dito ka mapunta, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa langit kasi lahat ng tao dito ang punta. Napakahalaga po nito. Meron ka na bang buhay na walang hanggan? Paano ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan? Nang inyong makilala ang iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na kanyang sinugo. So nakilala natin yung Diyos na tunay na siya'y isang hukom na matuwid. Araw-araw ay may galit. Tapos, kailangan makilala rin natin si Jesus. Bakit? Sino ba si Jesus? Siya ang tagapagligtas. Bakit siya tagapagligtas? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito yung kamatayan dito, walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Pero, para mapatawad ang kasalanan, ando yung kailangan. Sabi sa atin sa Hebreo, chapter 9, verse 22, pagdanak ng dugo. Dahil kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya nga, sabi sa Hebreo chapter 10, hindi rin kailangan ng Diyos ang handog. Kung hindi, pinaghanda na tayo ng isang katawan. Kay ninong katawan yon? Kay Jesucristo. Kaya nga, doon natin nakilala bakit tinawag si Jesus na Kordero ng Diyos. Bakit siya Kordero ng Diyos? Kasi siya yung magdadanak ng dugo para mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Noon, common knowledge para sa Pilipino kung sino si Jesus. Pero nung naunawaan natin ito sa pamagitan ng Biblia, doon tayo nagkaroon ng kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Doon natin natiyak na talaga palang mahal ako ng Diyos at talagang ako'y pupunta sa langit. Kailan ka naligtas? Ng araw na iyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Sister, kailan ka naligtas? December 29? September. Yeah. So, Sep 29, 2017. Yeah. Ano yung nangyari dito? Dito niya naunawaan na napatawad ang kanyang kasalanan. Ito yung araw na nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ito rin yung araw na siya'y naipanganak na muli. Naipanganak na muli, bakit muli? Sa laman, sa Espiritu. Kung gayon, mamamatay pa rin siya sa 2070. Pero mangyayari ba sa kanya yung ikalawang kamatayan? Hindi. Bakit? Kasi meron na siyang buhay na walang hanggan, saan ang punta niya? Sa langit. Kaya nga, ang isang tao na merong isang kapanganakan, may dalawang kamatayan. Pero ang tao na merong dalawang kapanganakan, meron lamang isang kamatayan. Bakit? Dahil siya ay pupunta sa langit. Ikaw, meron ka na ba nito? Tiyak na po ba na ikaw ay naligtas na? Okay. Pero ang pinakamahalaga, hindi yung petsa. Kung hindi, paano ka naligtas? Kasi yung iba, may pangahawakan silang petsa. Kailan ka naligtas? Minsan nakakalimutan nila yung mismong specific time, sasabihin lamang nila yung taon. Tapos, paano ka naligtas? Basta natapos ko yung Bible seminar. Yung Bible seminar po ba ang nagpaligtas sa'yo? Ang mahalaga, kahit hindi mo natatandaan yung petsa ng iyong kaligtasan, alam mo paano napatawad ang iyong kasalanan. Napatawad na po ba ang iyong kasalanan? Opo. Kung alam mo na napatawad na ang iyong kasalanan, meron ka ng pag-asa. Saan ang punta mo? Langit o impyerno? Langit. Pananampalataya nang gagaling saan daw po? Pakikinig. O yan. So, merong napakinggan. Kaya, meron kang sinampalatayanan. O, ito na. Sabi, may bigayan ng ayuda. Pag sinabing may bigayan ng ayuda, pupunta ka o hindi? Sabi ko na nga eh. So, sabi, bigayan ng ayuda, 10,000 pesos. O, pupunta. Bibihira yung 10,000, ano? Madalas, magkano lang po bang ayuda? 3,000 na mataas, ano? Ayan, 10,000. Kaya lang, first 50 persons lang. First 50. So, ano gagawin mo? Kapag yun ang sinabi, first 50 person lang ang pwedeng mabigyan ng ayuda, ano gagawin mo?
Naku, maaga pa. Sabi ko, kunwari sa Agis ang bigayan ng ayuda, siguro, 8 pa lang, nandun ka na, ano. Ayan. Paano na yung trabaho mo? Kasi magkano lang bang arawan dito po sa Casillas? Ano ang daily, antag dito, minimum wage? 550 na rin. Mataas-taas na rin po. So 550, 550. Sabihin mo ng 2 araw kang pumila, magkano yon? 1,100. Kumpara sa 10,000. O saan ka? Uy, sabi ko na nga, sa 10,000. Kaya lang meron kang may iwan na anak. Di papaalaga mo. Magkano lang ang paalaga sa bata? Magkano lang, di ba? Kumpara mo dun sa 1,100 plus paalaga sa bata, kumpara sa 10,000, saan ka? 10,000. So tatalikuran mo yung lahat, di ba? Tatalikuran mo yung lahat. Kasi meron kang narinig. At dun mo, pinaniwalaan mo na makakatanggap ka ng 10,000. Tapos, ano yung gagawin mo? Ilalagak mo yung buong pag-asa mo roon. Tama po ba? Paano naman po ang pagpunta sa langit? Tiyak ka na ba ng pagpunta sa langit? Kaya mo rin bang talikuran ang lahat para sa pagsunod, pagpunta sa langit? Yun yung pananampalataya. Tama po? Di ba? Doon sa 10,000, mauubos yan. Pero kaya mong ipagpalit ang lahat para sa 10,000. Pero paano doon sa walang hanggan? Na makasama mo ang Diyos ng walang hanggan. Habang inihintay mo ang muling pagdating ni Hesukristo, kamusta ka sa iyong Christian life? Meron po bang paglago? Yun yung pinakamahalaga. Paglago. Kasi mula nang tayo ay naligtas, inihiwalay na tayo sa sanlibutan. Ibig sabihin, hinihiwalay na tayo sa kasalanan. Mula roon, dapat meron tayong paglago. Paglago. Kung wala tayong paglago, ay napakahirap po makapag-evangelize. Nasubukan niyo po bang mag-evangelize ng medyo bago-bago ka pa lang sa pananampalataya? Medyo mahirap kasi naghahanap sila ng pruweba na ikaw ay isa ng Kristiyano. Na ikaw ay isang ligtas na. Lalo na yung halos kakaligtas mo lang, tapos kilala ka sa inyong barangay na medyo masamang tao, parang ang hirap nilang paniwalaan. Pero habang nagpapatuloy ka sa iyong Christian life at nakita nila ang iyong paglago, mas nagiging madali para sa iyo ang makapag-evangelize. Kaya naman po, napakahalaga yung paglago. Every now and then po, ako kasi meron po akong 2 anak, maliit pa po yung mga anak ko. Isa pong 5 years old pa lang, yung isa magto 2 years old pa lang. So, meron kaming isang app na tinitingnan ng misis ko para malaman kung kamusta yung growth ng anak ko. Yung mga anak ko naman, ang ginagawa naman nila, alam niyo yun yung parang growth chart, yung alam mo kung gaano ka nakatangkad. Ayan. Yung anak ko na 5 years old, ang ginagawa niya, tatapat siya. Tapos titignan niya kung ano ng height niya, titignan niya kung nasan yung boy 5 years old. Ano yung boy 5 years old? Yun na yung tangkad niya kapag 5 years old na siya. So tinitignan niya, wait, matangkad na ako sa boy 5 years old, sabi niya ganyan. Tangkad ako sa girl, boy 5 years old, sabi niya ganyan. So meron siyang standard na tinitignan para malaman niya na siya ay tumatangkad, lumalanggo. Paano ka po sa iyong Christian life? Ano yung standard mo para masabi mo na ikaw ay lumalago? So pag sinabi natin paglago, positive or negative? Positive. Di ba? Kaya ang binensyon ng Bible, paglago, ibig sabihin, may changes pero positive. Hindi siya pwedeng changes na pa-negative. Kaya naman, napakahalaga para sa ating mga Kristiyano na makapanatili sa salita ng Diyos. Kasi ito yung magiging standard natin para masabi natin na tayo ay lumalago. Pero, kung hindi tayo lumalago, napakahirap po na tayo ay makapag-evangelize. Kunwari po ay may bagong ligtas. Meron po bang mga bagong ligtas dito from summer retreat? Meron po ba?
Ayan. So merong mga naligtas po from summer retreat. Sabihin natin na bagong ligtas mula sa summer retreat at maganda ang boses niya. Pwede na po ba siya agad kasama sa choir? Hindi pa po. Sinong choir leader po rito? Kayong dalawa po. Ayan. So, ayan. Kapag sa choir po, gaano katagal muna siya na nagsistay sa church bago mag-join ng choir? Mga ilang months? At least 6 months. Oh, parang sa company din, Proby, ano. So at least 6 months na nagsistay sa church. Mahalaga. Bakit po? Nung ipinanganak po ba ang isang bata, nagtrabaho na agad siya? Nagpunta na ba agad siya sa school? Hindi pa. Kailangan niya munang lumago. Mahalaga po yung paglago muna bago siya magamit. Kaya naman din po, yung mga kapatid na bagong ligtas, kahit na gusto natin na makibahagi na sa mga ministry, ano yung ginagawa? Pinagsistay muna tayo. Doon ka muna, makinig ka muna ng salita ng Diyos. Mahalaga yung pakikinig ng salita ng Diyos. Nag-improve na po ba kayo sa inyong Christian life? Kayo ang makakasagot niyan. Kasi bisita lang po ako rito. So hindi ko alam kung kamusta ang Christian life nyo few months ago, few years ago. Kayo yung makakapagsagot kung kamusta ang inyong Christian life. Bakit mahalaga po yung paglago ng Christian life ninyo individually? Bakit po? Ang kalakasan ng church depende sa kalakasan ng bawat isa. Kahit marami tayo, kung bawat isa ay mahina, pwede bang maging malakas ang church? Kaya mahalaga yung individual na Christian life. Bawat isa kailangan lumalago. Ang paglago ng Castillejos Church nakadepende sa paglago ng bawat isang Christian life. Yung pagbagsak ng Castillejos Church nakadepende sa pagbagsak ng Christian life ng bawat isa dito sa church. Kaya mahalaga na sinusuri natin yung ating sarili. Dahil hindi lang itayo yung babagsak. Hindi lang tayo yung lalago. Hindi lamang tayo yung titibay. Kundi buong church. Narinig ko po, malapit na po magkaroon ng retreat center. Tama po ba? Opo. Ako, excited na. Ang mga excited na po ba kayo? Parang yung mga nasa harapan lang excited Ano yung mga nasa likuran? Hindi yan. So, syempre kapag Castillejos Church, pag nagkaroon na ng retreat center, dito sa Castillejos yun malapit po. Tama. Sino mangangalaga ng retreat center? Castillejos Church pala. Yun yung nakakamangha, di ba? Tanawan Church po. Kahit hindi sila ganun karami, pero dahil sila ay lumalago, nagagamit sila ng Diyos para pangalagaan ang retreat center. Ang Naga Church, meron din pong retreat center sa Bicol, tama po ba? Sino nag-aalaga? Naga Church, kasi sila yung pinakamalapit. Paano naman po pag nagkaroon na ng retreat center dito? Sinong mangangalaga? Biyaya. Biyaya po yan para sa inyo. Ibig sabihin, hindi na lamang Castillejos Church yung inyong aalagaan kung hindi meron pang retreat center. So kung gusto niyo ng maraming points sa langit, anong gagawin ninyo? Siyempre, makibahagi sa mga gawaing ito. Kung nais natin na makatanggap ng maraming rewards sa langit, nabibigyan tayo ng mas maraming chance. Tama po ba? Ito'y isang chance, yung pagkakaroon ng retreat center dito sa Castillejos. Pero paano kung mahina tayo? Individually. May isa sa katuparan ba? Mahihirapan. Pero bakit sa Castillejos Church? Bakit hindi sa Bataan dinala ang retreat center? Bakit dito? Kasi kayo ay lumalago na individually. Isa yung tiyak. Dahil bawat isa sa inyo ay unti-unti nang lumalago, individually, yung church ay lumalago rin. Kaya hindi nagkamali ang Diyos na ibigay ang retreat center dito po sa lugar ng Castillejos. Kaya wag nating kalimutan, kailangan tayong may responsibilidad sa ating Christian life. Ingatan natin yung ating Christian life.
Paano nga ba tayo lalago? Ano yung sinabi sa atin sa Juan chapter 15? Manatili. Tama po ba? Sa Juan chapter 15, sinasabi sa atin manatili. Pagkatapos ipinanganak yung bata, anong kailangan niya lang gawin? Manatili sa pamilya niya. Gayun din tayo, after na maipanganak, si Sister May 4, 1996, nagstay ka ba sa church? Kamusta ang growth ng iyong Christian life? Minsan may roller coaster, pero dahil sa nananatili, natutulungan tayong makabangon kapag tayo ay nanghina. Pero kung hindi ka mananatili sa church, sinong tutulong sa'yo? Wala. Kabataan, paano natin pananatiliting dalisay ang ating lakad? Sa pamagitan ng kanyang salita. Ang mga kabataan, bakit ang kabataan may fellowship tuwing Sabado? Bakit po kaya? Bakit po may fellowship ang mga kabataan tuwing Sabado? Para lumago, tama po ba? Para lumago. O umaten po ba mga kabataan natin sa fellowship kahapon? Ay, parang ang mga nanay ang sumagot Tinatanong ko po yung kabataan O yung mga kabataan, umaten po ba ng fellowship kahapon? Opo, ayan. So mahalaga po yung pag-attend natin ng fellowship ng Saturday. Bakit? Saturday po, ano ang pwedeng gawin kapag Saturday? Kasalanan? Tama po ba? Kasi po, di ba, kapag Saturday, pag walang pasok, yun yung Saturday, yun yung panahon para mapagpahinga. Tama po ba kapag may pasok? So pwede tayong makagawa ng kasalanan. Narinig ko po, ang fellowship dito ay umaga. Tama po ba? Mga ibig sabihin, hapon, 3:00. Noon, ang fellowship namin sa Ortigas, nung ako po ay isang brother sa Ortigas, ay 7:00 ng gabi. 7:00 ng gabi, medyo matraffic po. Manggagaling po ako ng Antipolo, papuntang Ortigas. Inaabot po ng 2 oras ang biyahe. Pero kailangan umattend ng fellowship. Bakit? Hindi lang para sa akin, kung hindi ito ay kalwalhatian ng Diyos. Kalwalhatian ito ng Diyos. Kaya kailangan umattend ng fellowship. Nung ako minsan napunta naman po sa CE Church, may mga kabataan na manggagaling pa po ng bundok. Maghahabal-habal sila pababa ng bundok. Tapos after nun, sasakay sila ng bus bago tricycle papunta ng church. Parang inaabot sila ng almost 200 pesos one way. Uwi po sila. Bawal matulog sa church. Kinabukasan, Lord's Day. So magkano po ang binabudget nila every weekend? Balikan? 400? 800? 800. Pero, bakit sila nag-stay sa fellowship? Bakit? Kapag hiwalay tayo sa fellowship, doon tayo tatargetin ni Satanas. Tingnan niyo itong isang lalaking ito. Sa John chapter 13, verse 30, Juan. Chapter 13, verse 30. Babasahin ko po. Kaya't pagkatapos tanggapin ang tinapay, ay nagmadali siyang lumabas, noon ay gabi na. Sino tong lalaking ito? Siya po ay si Judas. Opo, siya ay si Judas. Pagkatapos niyang matanggap mula kay Jesus yung tinapay, anong ginawa niya? Nagmadali siyang lumabas. Saan siya nagpunta? Sa madilim na lugar. At mula doon, doon siya nasilo ni Satanas. Pag tayo'y wala sa fellowship, mas madali tayong gumawa ng kasalanan. Tama po ba? Opo. So nakita ko po, meron na tayong schedule of activities para sa May. Meron na tayong cell group fellowship para sa May. Grabe, no? Hanggang cell group 49 kayo, no? Alam ko na po, naintindihan ko na kung ano ibig sabihin nito. Noon din po, lito ako, ano bang ibig sabihin? May 49 silang cell group.
So, hindi po pala. District 4, Cell Group 9. Ayan. So, meron nang nakatakda na fellowship. A-attend ka po ba? Kailangan umattend. Kasi ito yung itinakda at ipinanalangin ng mga leaders at ni pastor para magkaroon po ng fellowship sa araw na yun. Ano yung kailangan natin gawin? Mag-adjust po tayo ng schedule para makadalo tayo ng fellowship. Pero kapag hindi tayo makakadalo ng fellowship, mas madali tayong aatakihin ni Satanas. Lord's Day. Bakit ka nandito? Tanong ko po, bakit ka umattend ng Lord's Day? Kasi sinundo po ako. Bakit ka nandito? Tanong muna po. Bakit ka nandito? Dahil routine na po ba? Nakasanayan na po. Basta pagising ng maga, ganito, pupunta sa church. So, kailangan natin malaman, ano yung rason bakit tayo pumupunta ng church? Ito po ay para makapakinig ng salita ng Diyos. Mula doon sa salita ng Diyos, makakuha natin yung instruction. Yung instruction, kailangan, ano yung instruction natin ngayon? After nating maipanganak, kailangan tayong lumago. Paano tayo lalago? Sa pagsistay sa fellowship. Sa pagsistay sa salita ng Diyos. Kaya nga po, nakakamangha po. Binigyan ako ng brother ng, ito. Ayan. Sabi niya, baka gusto niyo po, pastor. Ano po daw ito? Bible reading plan. Okay. So, hindi lang tayo nagsistay, basta lang sa fellowship, nagsistay din tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga po, everyday, nagbabasa tayo ng Bible. Bakit na pa tayo nagbabasa ng Bible? Para higit nating makilala yung Diyos na ating sinasampalatayanan. Kung hindi natin siya kilala, mas madali nating iwan ng Diyos. Alam niyo yung kasabihang, out of sight, out of mind? Narinig niyo na po ba yung kasabihan na yon? Kapag out of sight daw, pag matagal mo siyang hindi nakikita, ma-out of mind mo na siya. Ibig sabihin, hindi mo na siya may isip. Hindi mo na siya may isip. Kaya naman, kapag lumilipas ang araw na hindi tayo nakapagbasa ng Biblia, lumipas ang linggo na hindi tayo naka-attend ng fellowship, madali mong makalimutan ng Diyos. In the end, ano mangyayari? Madali mo siyang iwan. Pag iniwan mo siya, hindi ka nalalago sa iyong buhay Kristiyano. Kaya naman po napakahalaga ang inyong pakikinig. Wednesday sermon. Natatandaan niyo po kung anong title ng Wednesday sermon. Nakinig po ba ng Wednesday sermon? Opo. Physically present kayo. Ano ang topic ng Wednesday sermon? Huwag niyo akong lulukoyin. Ako nag-record nun. Alam ko kung anong topic, ha? Alam ko ang topic, ha? Huwag niyo akong sasabihin ng ibang sagot, ha? Alam ko. Mahaba ang title, di ba? Yung mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos, ipinagkatiwala ng Diyos. At naging example niya, 2 tao. Si Sebna at si Eliakim. Tama po. So, ibig sabihin, hindi lang dapat present tayo physically. Kailangan naunawaan din natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat doon, sa haba ng sermon di ba? Isa't kalahating oras. At least mayroong matandaan na isa. Okay, ngayon, aabot tayo ng mga hanggang anong oras ba tayong sermon natin? Hanggang 12 o'clock ba? Hanggang 1 o'clock? Gulat sila, no? Hanggang 11:30 lang po. Dapat hanggang 11:30, meron kang makuhang mensahe ng Diyos. Mahalaga po yun. Meron ka na ba nakuha so far? Meron na. Sabihin niya, pwede na pala matulog. Meron na. Huwag matulog po. Okay. So, pwedeng medyo napapikit, pero kunin natin yung mensahe ng Diyos. Okay po, mahalaga po, meron tayo makuhang mensahe ng Diyos. So, napakahalaga, maging handa tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kapag atin ito napakinggan, makukuha natin kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos. At mula doon, lalago tayo. Lalago tayo. Meron bang mga bagay noon na ayaw mong gawin kasi hindi mo pa kilalang kilala yung Diyos? Although sinasabi ng church, pero ayaw mo. Meron ba?
Maring meron. Ako, naalala ko noon, ayoko naman mag-asawa. Alam ng misis ko yan. So, ayoko noon mag-asawa. Pero nang sinabi ng salita ng Diyos na nilikha ang babae para sa lalaki upang maging katuwang para sa gawain ng Panginoon, matagal din bago ako sumang-ayon sa salita ng Diyos. Pero kung hindi ako nanatili sa salita ng Diyos, maaring hanggang ngayon, single pa rin. Hindi pa rin nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Ano yung mga maliliit na bagay na maaring hindi ka komportable? Nakita ko po doon sa harapan sa may bulletin board, mayroon pong dress code. Tama po ba? May dress code. So, nire-recommenda na magkaroon tayo ng tamang pananamit. Bakit po? Kasi humaharap tayo sa Diyos, sa salita ng Diyos. Banal o hindi ang salita ng Diyos? Banal. So kapag banal ang salita ng Diyos, kailangan humarap tayo ng may kabanalan. Kaya nga si Moises, di ba? Nung merong burning bush, anong sabi sa kanya? Hubarin yung sandalyas niya. Kasi yung lugar na yun ay banal dahil nandoon yung Diyos. Kuwari, ako po noon, hindi ako komportable hindi naman sa hindi komportable. Kailan tuwing Monday to Friday, ang suot ganito. Kasi nagtatrabaho. Kumbaga, medyo nakapolo, nakaslacks. Kaya pagdating ng Sunday, ang iniisip ko, yung best dress ko na naisip noon, casual. Naka-t-shirt, naka-maong. Kasi masusuot ko lang siya tuwing Sunday. Tapos naka-sneakers, ganun po ako pumupunta noon. Pero sa church, is it about me or is it about God? Sa church, sino ang kailangang malugod? Ako o ang Diyos? Ang Diyos. So, sino dapat masunod? Ako o ang Diyos? So, eventually, mula doon, unti-unti, nabago yung kaisipan ko. Bago rin yung puso ko dahil naunawaan ko, pag nagpupunta pala ako sa church, hindi ito para sa kalwalatian ko. Para sa kalwalatian ng Diyos. Para sa kalwalatian ng Diyos. Kaya na nagsimulang mabago yung puso ko nang ako ay nanatili sa salita ng Diyos. Bawat isa sa atin may pagbabagong nagaganap dahil sa nananatili tayo sa salita ng Diyos. Ano yung naging standard natin? Salita ng Diyos. Hindi na yung sarili nating opinyon, hindi na yung sarili nating kaisipan. Pero mahirap pag hindi tayo nagsistay sa salita ng Diyos. Kasi wala tayong magiging standard para magawa nating maluwalhati ang Diyos. Magawa nating maluwalhati ang Diyos. Dito nakita ko, may kapareho ako ng tie. Kasi nanghiram po ako ng tie. Nakalimutan ko po yung tie ko. Pero dito daw po pala, ang mga leaders, preferably mga naka-polo at naka-tie. Tama po ba? Ayun. So, alam ko po hindi komportable kasi mainit. Tapos, Makati. Pero, kaunti-unti, di ba, nagagawa nating sumunod. Kasi, sino ba niluluwalhati natin? Si Pastor Park po ba? Ang Diyos. Ang Diyos. Kaya nga po, sa kaduluhan, masasabi natin, it's not about me. It's about Jesus. It's about God. Roma chapter 3 verse 6. Sa Roma chapter 3 verse 36, sorry. 3:6, teka ha. Sorry po. Sige, Roma chapter 12, verse 2 na lang po.
Sa Roma chapter 12, verse 2, basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Opo, sa pamagitan po ng pananatili natin sa salita ng Diyos, so ibig sabihin hindi lang yung church physical yung sinasabi natin kailangan manatili tayo sa salita ng Diyos. Habang nananatili tayo, nagbabago tayo ng pag-iisip. Kasi yung pag-iisip natin, Sister, ilang taong ka nung naligtas? Mahina ako sa computation 21. Ngayon, ilang taong ka na? 29. Oh. So 21 years old. For 21 years, nabuhay ka sa sanlibutan. Ang kaisipan mo, pang sanlibutan. Ganon din tayo. Ako, naligtas ako, mga 30s na ako nung naligtas ako. So for 30 years, ang kaisipan ko, pang sanlibutan. Pero paano ako magkakaroon ng bagong pag-iisip sa pamagitan ng salita ng Diyos? Mula nang ikaw ay naligtas hanggang ngayon, ilang taon lamang? Tama po ba? Ilang taon lamang. So kumpara mo yung life, yung binuhay mo na nasa sanlibutan, sa ibinuhay mo spiritually, maigsi. Ganon din sa lahat sa atin. Tama po ba? Lalo na kapag naligtas ka nung senior ka. Mas mahaba yung time na nabuhay ka sanlibutan. So yung isip mo, mas marami pang sanlibutan. Kaya ano yung utos sa atin ng Diyos? Huwag natin ang tularan ang sanlibutan. Paano tayo magkakaroon ng pagbabago ng pag-iisip sa pamagitan ng pananatili sa salita ng Diyos? Kaya mahalaga po yung pagbabasa ng Biblia at pananatili sa fellowship. Bakit natin ginagawa? Nakita ko na po, Roma 11:36. Ano po ang sabi sa 11:36? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Yung kantang biyaya kanina, pwede mo itong ma-relate. Tama? Mula sa Kanya yung biyaya. Tama po ba? Yung kaligtasan mo, mula kay nino? Mula sa Diyos. Sa pamagitan niya, napapanatili natin yung ating Christian life. Para kay nino natin ginagawa yung ating Christian life? Para sa Kanya. Para sa Kanya. Yung pagsistay po natin sa church, ginagawa natin ito hindi para sa ating sariling kagalakan, hindi para sa ating sariling kapakinabangan, ginagawa natin ito para kay Jesus. Kaya nga, di ba? Wednesday sermon, anong ibig sabihin ng joy? Natatandaan niyo po. Anong ibig sabihin ng joy nung Wednesday sermon? Letter J ay Jesus, O, others, Y, you. Sinong una? Jesus. Kasi galing sa Kanya yung ating kaligtasan. Sa pamagitan niya, nakakapagpanatili tayo sa ating Christian life. At lahat ng ginagawa natin ay para kay Jesus. In effect, para sa iba. Nagbe-benefit ang mga brothers and sisters sa pagbabago mo, sa iyong paglago. At eventually, ano yung nangyayari? Pati po yung ibang hindi paligtas, nakakaunawa sila o naghanap sila ng kaligtasan dahil nakikita nila kung sino ka. Nakikita nila si Kristo sa pamagitan mo. Sa kaduluhan, halos wala na. Hindi mo na nga maisip kung para saan ikaw Kung mauna si Jesus. Pero kailan daw po nawawala ang joy? Kailan po nawawala ang joy? Kapag namali ang order. Pag nauna ka, bagong iba, bago si Jesus. Huge na. Wala nang joy. Huge na siya. Pag nauna din yung others, bago si Jesus, bago ikaw. Mahalaga yung order. Una dapat si Jesus. Kaya naman, sa pagtungtong natin sa church building, sa pagtungtong natin sa fellowship, sa pagbuklat natin ng Biblia, huwag natin kakalimutan. Para saan? Para kay Jesus. Sa Kanya manggagaling yung salita ng Diyos at gagawin natin ang lahat ng ito para sa Kanya, kaya hingi natin lagi sa Panginoong Jesus. Ano yung gusto niyang ituro sa atin? At mula doon, lalago ka. Ano yung paglago mo?
Pagbabago mula doon sa makasanlibutan sa spiritual. Yun yung pagbabagong magaganap para sa atin. Balikan natin yung ating main verse, Colossus chapter 1, verse 6. Sabi nito, na dumating sa inyo, gayon din naman, kung paanong ito'y namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Doon sa unang bahagi, ang sabi nito, gayon din naman kung paanong ito'y namumunga at lumalago sa buong sanlibutan. Ano yung namumunga at lumalago sa buong sanlibutan? Ito yung gospel. Gospel. Tama po, yung gospel. Sinong unang nakapakinig ng salita ng Diyos? Ang gospel ng kaligtasan. Sino po? Sinong unang nakaranas? Sinong unang nakarinig? Mga alagad, yung mga apostol. Tama po ba? Sila nung buhay pa si Jesus Christ. So, anong ginawa ni na Apostol Pablo? Ni na Pedro? Pinangaral nila. Naging madali po ba yung pangangaral nila ng salita ng Diyos? Naging madali o hindi? Kaduluhan, pinatay pa nga sila. Tama po ba? Pinatay pa sila. Kalaunan, dahil sa nawala na yung unang mga nakapakinig ng salita ng Diyos, kalaunan, yung gospel, nabago. Ibig sabihin, nasira. Nagkaroon ng ibang katuroan. Lalong-lalo na doon sa panahon ng Roman Empire. Noong 336 AD, inaccept nila yung Christianity. Ang kalaunan, ginawa nila itong official nilang religion. Kaya nagkaroon ng Roman Catholic. Nagkaroon ng Roman Catholic. At dahil doon, tinanggap nila yung Christianity, pero hindi naman nila give up yung kanilang sariling mga kaisipan. So ano yung nangyari? Mix. Nag-mix-mix. Dahil sa pag-mix-mix na ito, tunay pa bang gospel o hindi na? Hindi na. Di ba po, dito sa mga Pilipino, usual ito, mix-mix. Pagdating sa faith. Tama po ba? Ano yung sample natin na mix-mix na faith? Sa tindahan. Pagpasok mo sa tindahan, mayroong palaspas. Pero sa ibabaw ng palaspas, mayroong parang ano ng bigas. Tapos mayroong pang bagwa. Bagwa. O kaya naman, sa tindahan, mayroong nakaganito. Katabi nung nakaganito. Tapos mayroon pang nakaganito. Almost same faith naman. Tama po ba? Pero pagkatapos nun, ano yung susunod na katabi? Palaka na may pera. Tapos may pusa pang gumaganyan. Ano po yung katabi niya? Matabang lalaking nakaganito. Nakalbo. O ano na talaga ang faith niya doon? Nasaan na talaga yung pananampalataya niya? Nasa kalbo, nasa palaka, Minsan pa nga may parang arwana pa bang isda, di ba? Bakit daw? Swerte? Para swerte. O ang tanong ko, nasaan ang faith niya? O baka mamaya meron kang ganyan, ha? Mix-mix, ha? O kapag mix-mix, totoong gospel pa ba ang pinaniniwalaan mo? Hindi na. Hindi na, kasi mix-mix na siya. So, ganun yung nangyari. Paglipas ng panahon, naging mix-mix. Tapos, dumating yung time na si Martin Luther na isang pare noong 1517, na unawaan niya yung tunay na ebanghelyo. So, mula doon, muling na ipangaral yung totoong ebanghelyo. So, paglipas ng panahon, pumasok naman yung kaisipang predestination. So, nasira na naman yung gospel. Pero bagamat nagkakaroon ng maling turo tungkol sa gospel, napapanatili yung kadalisayan ng gospel. Hanggang sa dumating 1700, pinanganak na si King James, kaya nagkaroon ng Bible na King James Version. Okay? Na-translate sa English na napakalapit dun sa original na language. So muli, naipalaganap na yung totoong gospel. Eventually, nakarating ang gospel sa Korea. Pero sa Korea, hindi rin fully naipangaral yung gospel ng buong buo. Bakit po? Kasi dahil sa kahirapan noon sa Korea,
Marami na napupunta ng mga missionary, nagmi-mix sila ng social works. Ano ibig sabihin ng social works? Mga may dental mission, medical mission. So, yung mga tao, ano yung naging focus? Spiritual o physical? Physical, tama po ba? So, pansinin ninyo, yung church natin hindi nagfo-focus sa medical, dental mission. Tama po ba? Laging Bible seminar. Laging salita lang ng Diyos. Bakit? Sa Reverendo Henry, 1983, nagsimula ang church natin. Kung saan hindi siya nag-focus sa business, kung hindi nag-focus lamang siya sa salita ng Diyos. At noong 1993, isang pamilya dito sa Pilipinas ang naligtas. 1993. Pero hindi agad nagkaroon ng missionary. 2005 pa bago nakapag-send ng missionary dito sa Pilipinas. At simula noon, na-establish ang Manila Central Church, Quezon City Church, Naga Church, Ortigas Church. Unti-unti po. Pansin niyo po yung calendar natin, di ba may numbering? Napansin niyo po yung calendar natin, may numbering. Bakit po may numbering? Yun yung pagkakasunod-sunod ng pagkaka-establish ng church. Castillejos Church, anong number po? 20. Ang Castillejos Church na ipanganak sa pamagitan ng sacrifice ng anong church? Subic Church. Ang Philippine Life Word Mission na ipanganak sa pamagitan ng sacrifice ng mga kapatid mula sa Korea. Lumago kasi sila individually. Kaya naman yung gospel lumago din. Muna sa kanilang church, sa kanilang bansa, tapos eventually nagkaroon ng world mission. Nagsimula rin sa Parañaque. After nun, unti-unti lumaganap po yung gospel. Nakarating sa Subic, lumago yung mga kapatid sa Subic. Naging ready sila mag-sacrifice na idala sa Castillejos Church. Mula sa Castillejos Church, lumago po ba kayo? Opo. Dahil sa pamagitan ng Castillejos Church, nagkaroon ng San Narciso Church. At soon, magkakaroon ng Iba Church. Tama po. Mula sa Castillejos Church, ilan na po ang na-send out na ministers, na evangelist? Tama po ba? Lumago ang Castillejos Church kasi lumalago ang bawat isa individually. Kaya naman po, pakiusap, let's be very mindful of our Christian life. Pag-isipan natin maigi yung Christian life natin. Kasi sa ating paglago, sa ating buhay Kristiyano, lalago ang Castillejos Church. At lalaganap ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng Castillejos Church. Natural po ang paglago. May papakilala ko sa inyo, isang lalaki, bago siya nagamit ng Diyos, kailangan niya munang lumago. Tingnan natin kung sino siya. Lucas chapter 2. Sino kaya ito? Lucas chapter 2, verse 21 hanggang 22. Lucas chapter 2, verse 21 hanggang 22. Basahin po natin ng sabay, 3, 2, 1. Makaraan ang 8 araw, dumating ang panahon upang tuliin ang bata. Tinawag siyang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipinaglihis sa sinapupunan. Nang sumapit na ang araw ng kanilang paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. So dito makikita natin, hindi agad ginamit si Jesus. Bakit? Kailangan niya munang lumago. Kailangan niya lumago. Kaya tayo rin, hindi agad tayo magamit kasi kailangan muna tayong lumago. Paano siya lumago? Nanatili siya sa kanyang family. 8 days, tinuli siya ayon sa kaugalian. Tapos, iniharap din siya ng umabot na siya sa
edad na dapat siyang mapunta na sa Jerusalem. At ano pa yung nangyari? Verse 40, anong sabi dun sa verse 40? Babasahin ko po. At lumaki ang bata, lumakas, napuno ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Lumaki. So kailangan niya munang lumago, lumaki. Kailan nag-start ang public ministry ni Jesus Christ? Anong edad siya? 30 years old. So ibig sabihin, kailangan niya munang lumago, go through the process bago siya gamitin ng Diyos. Ganon din tayo individually. Kailangan din tayo manatili sa church, lumago, and then eventually, pwede tayo maging bahagi ng iba't ibang mga ministry. Pero ano yung key point? Kailangan tayong manatili. Si Jesus, pwede niya bang ipagmalaki kay Maria at kay Jose? Hoy, ako mismo ang Diyos. Kaya kong gawin yung mga ginagawa ninyo. Ginawa niya ba yun? Hindi. Kailangan niya manatili bilang isang anak at sumunod sa kanyang magulang. He has to go through that process. At ano yung nangyari sa kanya? Verse 51 hanggang 52, basahin natin ng sabay. Lucas chapter 2, verse 51 hanggang 52. Umuwi siyang kasama nila at dumating sa Nazareth at naging masunurin sa kanila. Iniingatan ng kanyang ina ang mga bagay na ito sa kanyang puso. Lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ano yung ginawa niya? Di ba, nanatili siya at habang nananatili siya, naging siyang masunurin. Habang rin tayo nananatili sa church, ano yung kailangan natin gawin? Maging masunurin. Minsan hindi natin naiintindihan, bakit kailangan natin itong gawin? Bakit sinasabi ganitong bagay? Pero ano yung kailangan lang natin gawin? Manatili at sumunod. Ang Christian life is a life of obedience. Ibig sabihin, ang buhay ng pagsunod. At mula doon, ano nangyari kay Jesus? Lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan. At ano daw siya? Naging kalugod-lugod sa Diyos. Kalugod-lugod sa Diyos. Dahil po rito, pwede na siyang magamit ng Diyos. Pwede na po siyang magamit ng Diyos. Bawat isa sa atin, magagamit ng Diyos sa ating paglago, sa ating Christian life. Paano mo masabi na lumago ka na po sa Christian life? Ano yung pwede mong gawing standard para malaman mong lumalago ka sa iyong Christian life? Unang Korinto, chapter 13, verse 11. Mula rito, pwede mong masabi na lumalago ka na sa iyong Christian life. 13, verse 4 hanggang 7. Unang Korinto, chapter 13, verse 4 hanggang 7. Babasahin ko po, 4 hanggang 7. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan, pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Pag-ibig. Yan. Kailan nyo ito napapakinggan? Kapag may kinakasal. Meron po bang schedule ng ikakasal dito? Wala pa. Wala pa naman po. Okay. So madalas ito po yung verse po, paalala po para sa mga kinakasal. Pero yung pag-ibig, ito ay actually katangian ni Jesucristo. Ano yung verse natin last year? Nakita ko po, maraming mga naka-t-shirt. Imitate Christ. Ibig sabihin, maging gaya ni Kristo, maging gaya nung pag-ibig. Ibig sabihin, pwede mo na bang masabi, si Arnold ay matiisin. Si Arnold ay magandang loob. Si Arnold ay hindi mainggitin. Si Arnold ay hindi mapagmalaki o hambog. Pwede mo na bang masabi? Maaari mong i-check yung sarili mo
kung meron kang paglago sa pamagitan ng unang Korinto chapter 13. Paano mo i-check? Hindi sa pamagitan ng sarili mo at ibang tao. Ang gagawin mo, sino ako dati bago naligtas? Sino ako during the first year ng aking kaligtasan sa ngayon? Mayayamutin pa rin ba ako? Yung bang tipong unting ano lang, pangit ng mukha, no? Nakasimangot na talaga. O ngayon, maski may unting kaguluhan or medyo may unting problema, medyo ngiting aso pa. Yeah. Pero kalaunan, naging, ganda na ng ngiti. Ano? So may pag-ibig na. Anong ibig sabihin nun? Nabubuo na si Kristo sa iyo. Anong ibig sabihin nun? May paglago. May paglago. May paglago na. Ano pa? Yung po pwede nating gamiting checklist para masabi mo, ay, lumalago na ako. Bunga ng Holy Spirit. Saan natin makikita? Galatia 5:22 hanggang 23. Tingnan natin. Sa Galatia, chapter 5, verse 22 hanggang 23. Dito natin makikita yung bunga ng Espiritu at mula rito sa bunga ng Espiritu, pwede rin natin ma-check, kamusta na ba ako? Kasi kung meron tayong Holy Spirit, ito yung dapat na nakikita na sa atin. Basahin natin ang sabay, verse 22 hanggang 23, 3-1. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. So ito yung bunga ng Espiritu. Kung meron tayong Holy Spirit, dapat unti-unti nakikita na ang mga bagay na ito sa atin. Ano yung unang-una? Pag-ibig. So babalik ka doon sa unang Korinto chapter 13. Tama po ba? Pag-ibig. Pag-ibig. Mahal mo ba yung mga brothers and sisters? Sige nga. Tingnan mo nga yung nasa kaliwat kanan mo. Mahal mo ba talaga yan? Naku, biglang humda ka sa akin mamaya. Naku, walang pag-ibig na, ha? So una muna ay pag-ibig. Bakit nga ba kailangan ng pag-ibig? Kasi ano ba yung natanggap mo? Pag-ibig ni Kristo, di ba? Bakit ba ibinigay ng Diyos si Jesus Christ sa atin? Dahil sa pag-ibig. Di ba yan yung sinasabi sa atin sa John chapter 3 verse 16? For God so loved the world. Kung hindi niya mahal ang tao, hindi niya mahal ang sanlibutan, ibibigay niya ba si Jesus Christ? Oh, akin to. Anak ko to. Tama po ba? Yung pagbibigay mo, binibigay mo ito dahil sa pag-ibig. Sa mga may anak na po, di ba? Ito minsan nararanasan siguro ito ng ilang mga magulang. Yung isusubo mo na, ibibigay pa. Bakit? Kasi mahal mo siya. Bakit mo binibigay? Out of love. Out of love. Pero kung hindi mo natanggap yung pag-ibig na ito mula kay Jesus, makakapagsukli ka ba ng pag-ibig sa Kanya? Hindi. Kasi wala ka natanggap na pag-ibig. Kaya ano ulit yung starting point natin? Kaligtasan. Kailangan mo matiyak yung iyong kaligtasan. Kung wala kang kaligtasan, wala kang natanggap na pag-ibig mula kay Jesus, wala kang maibibigay na pag-ibig pabalik kay Jesus, wala ka rin maibibigay na pag-ibig sa mga brothers and sisters. Wala ka rin pag-ibig sa mga ligaw na kaluluwa na mapupunta sa impyerno. Ang starting point ng iyong pananampalataya, hindi yung pagdalo mo ng church. Ang starting point ng iyong Christian life ay ang araw na iyong napakinggan, naunawaan, sinampalatayanan ang katotohanan. Doon mo natanggap yung pag-ibig. After mo matanggap yung pag-ibig na ito, kaya mo na magbigay. Dahil sa pag-ibig. Ano pa yung sabi? Susunod, kagalakan, yun na. Joy. Kahit may kahirapan, kaya mong magalak. Bakit? Kasi sinong una? Si Jesus. Si Jesus. Pag hindi mo na nauuna si Jesus, yung kagalakan mo, superficial.
Ibig sabihin, hindi siya totoo. Madaling lilipas. Madali siyang lilipas. Yung bang tipong uma-attend ka ng church, pero hindi ka uma-attend dahil kay Jesus. Uma-attend ka kasi napilitan. Uma-attend ka kasi gusto mo lang gumaan yung problema mo, yung kalooban mo. Pero wala doon si Jesus eh. Puro ikaw pa rin. Puro ikaw pa rin. Sa church ako kasi meron akong hinihingi. Pumasa sa board exam, magkaroon ng trabaho. Pero nasan si Jesus? Wala. Kaya wala tunay na kagalakan. Walang tunay na kagalakan. Ano yung mga susunod na sinabi sa atin? Kapayapaan. Kahit na mahirap po ba ang buhay ngayon? Mas mahirap ano? Mas mahirap na ang buhay ngayon. Pero magagawa mo pa rin magkaroon ng kapayapaan. Bakit? Nasaan ang pag-asa natin? Sa langit. Kahit na mahirap yung buhay natin dito, alam natin pupunta tayo sa langit. Makakasama natin ang Panginoon, magpakailanman. Kaya naman, kahit may mga kahirapan, may kapigatian, kaya nating magtiis. Kasi ang pag-asa natin ay nasa langit. Nasa langit. Ano yung pinakamadaling paraan para malaman mo kung ikaw po ay lumalago? Sino pong may social media dito? Account. Facebook. Sino pong mga may Facebook account dito? Ayan. Dahil sa may Facebook account ka, i-check mo. Ano yung post mo bago ka naligtas? Ano yung mga pinupost mo bago ka naligtas? Siguro yung mga post mo no, medyo worldly, ano? Yung, tapos, onting kibot lang, may reklamo ka kaagad. Yun yung post mo. O, i-check mo yung post mo, mga 1 year after mong maligtas. I-check mo yung post mo itong taon na ito. May pagkakaiba. Yung post mo ba noon, nung hindi ka paligtas, nung mga nasa unang taon ka ng iyong Christian life, sa ngayon na 5 taon ka na, o pareho pa rin? Kung same, may paglago. Kung wala, i-check mo. Baka nagsistay ako sa church, pero wala akong salita ng Diyos. Or better yet, i-check mo, naligtas ba talaga ako? Madali po na gumawa ng testimony. Madali po na magsabi na naligtas ako ng araw na ito. Madaling magkabisado ng verses. Pero paano po mahihayag si Kristo sa pamagitan ng iyong buhay? Sa pamagitan po ng iyong buhay. Kaya nga, ano yung magiging ebidensya? Yung iyong paglago. Yung iyong paglago. Kaya nga po, di ba, sa Marcos chapter 4, binanggit po yung tungkol doon sa 4 na klase ng lupa. Lahat yun may salita ng, may binhi. Tama po ba? Parang pag summer retreat, may binhi, may binhi, may binhi, may binhi. Pero ano yung evidence na nabuhay o may buhay yung binhi? Doon sa nalaglagan ng mabuting lupa. Yun yung naligtas kasi may pagbabago. Mula doon sa buto, nagkaroon ng uhay, ng usbong uhay, tapos bunga. Bunga. Kaya nga mga kapatid, kung tunay ka naligtas, anong una mong dapat gawin? Manatili sa church. Para sa mga bagong naligtas, itong taon na ito, itong nakaraang summer retreat, ang kailangan natin gawin, manatili lang sa church. Maaring hindi mo maintindihan ang lahat ng bagay, habang nananatili tayo sa church, sumunod lamang tayo. At magbasa ng Biblia, habang nakikinig ng sermon, kunin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Para sa mga datihan, stop na po ba tayo? Tagal naman na ako eh. Nakailang retreat naman na ako. Nakailang luto naman na ako. Hanggang kailan tayo magpapatuloy sa ating Christian life? Hanggang kailan po? Hanggang sa pagdating ni Jesus Christ. Kasi ito yung pagkakataon na makikita natin si Jesus. At sinong magagalak kapag nakita ni Jesus na tayo
ay nagpapanatili sa ating Christian life. Sino magagalak? Siyempre si Jesus. Siya yung magagalak. Higit sa ikaw yung magagalak, si Jesus yung magagalak. Mga nanay, nung nanganak po kayo, nung lumabas yung bata, nagalak po ba kayo o hindi? Nagalak. Yung bata nagalak ba nung nakita kayo? Iyak sila, di ba? Yung kagalakan nasa side ng nanay. Tama po ba? Kasi ikaw yung nag-alaga, ikaw yung sinikap mo na maging malusog siya. Yung Christian life natin, sino nag-aalaga ng ating Christian life? Ang Diyos. Tama nga? Dapat hinihingi natin yung biyaya mula sa Diyos para makapagpatuloy tayo sa ating Christian life. Kaya kapag nakita ka niya na maayos ang Christian life mo, sobra ang kagalakan ni Jesus. Gusto mo ba pagkita ninyo ni Jesus, nakangiti siya? Opo. So anong gagawin natin? Manatili tayo. Lumago tayo at sa paglago natin individually, lalago ang church. At ang gospel ay lalago. Katulad ng sinabi sa atin ng Colossus chapter 1 verse 6. Kung gusto mo makarating po, yung mabuting balita, sa mga mahal mo sa buhay, manatili ka lang sa church. At lumago upang sa gayon, ikaw rin ay magamit ng ating Panginoon. Sa ngayon po, tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Ama namin Diyos, nasa langit, salamat po sa biyaya ng kaligtasan na iyong ipinagkaloob sa amin. Tunay po na ikaw po yung unang umibig sa amin. Kaya nga po, sa amin mo, ibinigay mo sa amin yung pagkakataon na mapakinggan yung tunay na ebanghelyo. At salamat din po, Panginoon, na ikaw po yung nagpapanatili sa amin sa loob ng banal na iglesia. Salamat po na unti-unti mo kaming binabago sa pamagitan ng iyong salita. Pinalalago mo po kami at sa aming paglago, salamat po Panginoon na ginagamit mo kami sa iba't ibang mga ministry. Kaya naman po pakiusap, alalayan sa pamagitan po ng Espiritu Santo at ng iyong salita, ang mga baguhan upang sila rin po ay lumago katulad po ng mga datihan ng Castillejos Church. Sa pamagitan po ng sacrifices po ng mga kapatid ng Castillejos Church, na ipapalaganap po ang mabuting balita dito po sa area ng Zambales. At nagagalak po kami at nagpapasalamat, Panginoon, na patuloy niyo po silang ginagamit kasama po ang minister in charge po rito na si Pastor Park Dongwan. Pakiusap, patuloy niyo po silang bigyan ng karunungan, ng kalakasan, upang sa gayon ay patuloy nilang mailapalaganap ang mabuting balita, lalong-lalo na malapit na ang iyong pagdating. At sa pagtatayo po ng retreat center po dito sa lugar na ito, nawa po Panginoon ay mas bigyan mo po ng kalakasan at karunungan ng mga kapatid upang makibahagi sa mga gawaing ito at gayon din po magkaroon sila ng higit na kagalakan na sa kanila ipinagkatiwala ng Diyos ang biyayang ito. Nawa po, tulungan mo po ang bawat isa na lumago upang sa gayon, ang Ebanghelyo ay patuloy na lumago dito po sa Zambales area. Muli po, maraming salamat po at ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen.